Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Lumalakas mga kababayan yung panawagan na si Alan Peter Cayetano, na hindi ko na po tinatawag na senador kasi hindi po siya bagay na tawaging senador. In the rest of the 13 senators na mga hudas, hindi na natin tatawaging mga senador sila, kundi mga cuddlers ng isang wanted ng batas. So ngayon, ang latest mga kababayan, si Alan Peter Cayetano, lumalakas na yung panawagan na mag-resign siya. Binaboy nila, binastos nila, sinira nila yung institusyon ng Senado. So ito na yung panawagan. Opposition group calls on Cayetano to quit. Cayetano, hashtag Cayetano resign, calls for Cayetano's resignation emerge amid Senate chaos. So sabi dito mga kababayan sa balita ng Manila Times, the August 21 movement ATOM called on Senate President Alan Peter Cayetano to resign as Senate President, holding him accountable for the alleged escape of fugitive Senator Ronald De La Rosa. With all that has happened since Alan Peter Cayetano took over as Senate President, it clearly shows how his Senate leadership has been a failure so far. The gunshots incident and all, sabi po ng ATOM. We hold the Senate President accountable for the escape of a wanted man, Senator Bato de la Rosa. Therefore, we call on Senate President Alan Peter Cayetano to resign as Senate President effective immediately, sabi po ng grupo. So there is a mounting pressure. Mga kababayan, backfire lahat yung mga kabuktutan na ginawa nila mga kababayan, pambabayboy nila sa Senado. Pag hindi mag-resign si Alan Peter Cayetano, kaladkarin po natin. Hindi siya bagay maging senador. Yan ang gawin natin mga kababayan. Sugurin yung Senado, kaladkarin yung mga traidor para mailigtas natin ang institusyon ng Senado sa pagkawasak, mga kababayan. Naging laughing stock sa buong mundo ang Senado ng Pilipinas sa pagkakanlong nila ng isang wanted ng ICC sa crimes against humanity. Yon ang gawin natin mga kababayan. Tanggalin natin sila sa posisyon kasi tayo ang nagluklok sa kanila bilang mga senador. Sinalaula nila ang Senado, mga kababayan. Wala silang ibang pinaglilingkuran yung mga Duterte habang kumukubra sila ng sweldo mula sa taxes ng mga mamamayang Pilipino. Santambak mga kababayan ng mga walang iya, itong ating mga senador, naturingan sila ng mga abogado at edukado. Nilapastangan nila ang Senado bilang isang institusyon mga kababayan. Tingnan ninyo ang drama nila. Kaya galit si Alan Peter Cayetano. Kaya kasi walang maniwala sa kanilang drama that the Senate was under siege, under attack. Kayo na lang ang naniniwala dyan. Ito yung ebidensya. Pinaka-latest ito mga kababayan na report as reported ng Billionaire News. Documents, screenshots contradict Aplakas claim on Senate shooting CCTV footage. Gano'ng malinaw, sila man lang po, ananda dyan, nagpapaputok. Wala mang lumulusob. Ayan, Marine and USAA Group. Ayan, wala man lumulusob sa kanila. Nagpaputok, mga kababayan. Para mag-create po ng chaos. Para mabigyan ng pagkakataon na maitakas si Bato de la Rosa kasama si Robin Padilla. May pananagutan kayo lahat na mga Duterte senators, kayo mga 13 senators, may pananagutan kayo sa batas, may case build up na yung DOJ at saka NBI na dinidiin ninyo. Ginagawa ninyo ng kwento yung NBI, mga bugo kayo. Hindi kayo magtatagumpay sa inyong kasamaan, Alan Peter Cayetano. Nabibilang na yung oras mo as Senate President. At any moment, tatanggalin ka dyan ng mga kasama mo. At pag hindi nangyari ang change ng leadership,
Mamamayang Pilipino ang kakaladkad sa inyo na mga traidor na senador. Yan ang tandaan ninyo. Malinaw mga kababayan sa CCTV footage. Yan o. Acting Office of the Sergeant at Arms, OSAA Chief Roberto Mau Aplasca appeared contradict his own statements regarding the existence of closed-circuit television footage showing personnel from the OSAA and the Philippine Marines in connection with the shooting incident inside the Senate complex on Wednesday. Sa isang radio interview, sinabi ni Aplasca, there was no CCTV footage sa niya. Gusto niyang itago, clearly showing the movements of personnel from the Office of the Sergeant at Arms in Marines during the commotion surrounding the reported attempt to arrest Senator Bato de la Rosa. Asked whether there was CCTV footage within the Senate premises during the incident, Aplasca said, the only saw flashes believed to be gunfire from alleged agents of the NBI. He also claimed he was unaware of remarks allegedly made by Jingo Estrada, asking Senate staff to hide CCTV footage related to the incident. However, documents and screenshots obtained by Billionario News Channel appear to contradict Aplasca's public statements. Certification issued by the Office of the Sergeant at Arms and signed by Aplasca himself on May 14 confirmed that multiple CCTV recordings had already been reviewed, extracted, and formally turned over to authorities. Screenshots from the CCTV footage obtained by BNC show several personnel from the Office of the Sergeant at Arms and the Philippine Marines appearing in recordings. Authentic, original, and true. Accurate copy daw ito. Puro kasinungalingan na tinahi-tahi. Mabubuking kayo sa investigasyon ng DOJ, NBI. Mabubuking kayo. Walang nang sumalakay sa inyo. Wala. Pinalalabas ninyo under siege, under attack, para cover sa pagtakas ni Bato. Nakatakas nga. Pananagutan ninyo ito. No amount of lies na pinagpapatong-patong mo na Alan Peter Cayetano ang makakapagligtas sa'yo. Now there is mounting call para mag-resign kayo. Mag-resign na kayo before pa dumating yung oras na kakalad ka rin kayo ng taong bayan dyan. Tulad ng mga opisyal ng Nepal, kinaladkad po. At yung iba, wag ko nang ikwento sa inyo. Tingnan na lang ninyo yung nangyari sa Nepal. Kung ano nangyari sa mga opisyal na kinaladkad ng mga tao sa galit. Ginagalit ninyo ang mga mamamayang Filipino sa kasinungalingan ninyo. At gumagamit ka ng mga bersikulo ng Bible para papaniwalain kami na mga tao na may moral ascendancy ka. Guided ka ng Holy Spirit tulad ni Bato de la Rosa na guided ng Holy Spirit daw para isalba si Sara Duterte. Ganon. Kayo-kayo lang naniniwala ng Holy Spirit ninyo. Evil Spirit, maniwala pa kami. Pero Holy Spirit, hindi. Ginagamit ninyo pati yung Holy Spirit para i-justify yung mga mali ninyong aksyon. Napakabalasubas ninyo. Ang malinaw, kinanlong ninyo ang isang wanted criminal. Pinatakas ninyo. Isang pugante na isang pananagutan sa batas. So nangyari ngayon mga kababayan sa Senado, napakalungkot. Mula Band Brothers, naging band of bandits na po ang Senado. Grupo ng mga bandido. Ang institusyon mga kababayan na dapat nagtatanggol sa batas. Mistulang naging safe house. Escape route. Political bunker ng isang taong umiiwas po sa pananagutan sa international law. Sa halip mga kababayan na pairalin yung hustisya nitong mga senators, ginamit nila yung institutional courtesy kuno bilang panangga, cover para proteksyonan si Bato. Yun ang malinaw. Ginamit nilang kanlungan. Ginamit nila yung security
aparatos bilang diversion force. Kaya nagpaputok yon na wala mang sumalsalakay, nagpaputok ng sunod-sunod para magkagulo. At malinaw ginamit yung mga iyong impluensya ng mga kalyado para mailusot ang pagtakas ni Bato de la Rosa. Yon ang malinaw, Alan Peter Cayetano. Kaya nga, ang hamon ko sa iyo, ako ang dapat na mag-interview sa iyo. Ako dapat ang moderator sa interview. At isama ko si Jose Claire Castro, kung hindi si Attorney Kapunan, para magkaalaman tayo. Di ba matalino ka? Senate President, brilliant lawyer. So I challenge you. Umarap ka sa interview, ako ang moderator. At kasama ko si Attorney Kapunan, sumama ka din ng mga DDS mo, mga kasamang senador. Pero akong moderator, tingnan natin kung hindi magkabulol-bulol ang dila mo sa pagsisinungaling. Siguradong mahuli ka namin. Mahuhuli ka namin sa bibig. Kasi sinungaling ka. Yan ang challenge ko. Taga-probinsya ako, taga rito sa Albay. Kababayan ni, o kami ni Trillanes ang magtanong sa'yo. Iwan ko lang. Yan ang pagiging bright mo? Hindi yan uobra. Kasi gaano ka man ka-bright, pag kasinungalingan ang kwento mo, hindi yan uobra. Hindi uobra ang kasinungalingan sa katotohanan. Hindi uobra yan. So that is my challenge. So nakakalungkot ang kwentong ito, mga kababayan. Habang libo-libo na pamilya na biktima ng EJK ang naghihintay, mga kababayan, ng hustisya, itong mga senador na kaalyado ng mga Duterte, abala sila sa pagtatago, pag-cover up, pag-spin ng narrative, at pagliligtas sa sariling political camp. Ganon kabaluktot ang mga pag-iisip ng mga senador na yan. Kaya hindi ko na sila tatawaging senador. Hindi sila bagay sa posisyon bilang senador. Walang matinong senador magkakanlong sa isang wanted ng batas. So ito, mga kababayan, ay malinaw na usapin ng obstruction of justice, abuse of power, institutional corruption, at paggamit ng Senado bilang proteksyon ng mga nagharing political sindikato. Ang Senado po, hindi po detention facility tulad ng ginawa nila, protected custody. Pagkatapos yung protected custody nila, yon pinatakas pala. Di ba? Ang mandato po ng Senado, alam nila yan. Gumawa ng batas, magsilbi po sa publiko, hindi sa iisang pamilya. Publiko. Kasi yung publiko po ang nagsisweldo sa kanila. Ang amo nila, publiko. Kaya sabi ko, ako ang haharap kay Alan Peter Cayetano, journalist, at magtatanong. I-try niyang sigawan ako. I-try mo na sigawan ako. Mag-ahalo ang balat sa tinalupan. Papatulan kita. Sigurado yan, Alan Peter Cayetano. Hindi sa akin uobra yung pagiging Senate President mo. Hindi yan uobra sa akin. Hindi obra sa akin yung pagiging abogado mo. Hindi obra sa akin. Hindi mo ako kayang sindakin tulad ng journalist na sinindak mo dyan sa presscon the other day. Hindi mo ako kaya. Ang ugali ko tulad ni Trillanes tapos ni Laila de Lima bilang Bicolano. Hindi kami takot sa inyo. Bugok. Ang mandato ng Senado, alam nila yan. Tiyakin na umiiral po ang rule of law. Anong ginawa ninyo? Ngunit po ang nangyari malinaw. Misto lang ginawa, mga kababayan, na exclusive safe house ng political allies nila na si Bato para pigilin ang implementation ng warrant of arrest. Napakalinaw po. Kaya nakakagigil yung ginawa ninyong mga senador. Kayong tracing mga senador, nakakagigil. So ito, mga kababayan, ang malaking tanong ngayon. Kung ordinaryong Pilipino ang may warrant, papayagan din ba sila na magtago sa loob ng gobyerno?
Diyan sa Senado, pwedeng magtago diyan yung mga wanted? Pwede? Gano'n na ba? Taguan ng mga wanted criminal ang Senado? Kung ordinaryo, papayag kayo? Siyempre hindi. Pero si Bato pwede. Pwede. Ginawa ninyo eh. So ang ginawa nila, malinaw mga kababayan, kahit hindi po ako abogado, malinaw po na obstruction of justice, sabi ng mga legal experts, and accessory to the crime. Accessory kayo. Kaya may case build up na ngayon. So sa ilalim ng batas mga kababayan, napakasimple lang, i-research ninyo. Ito ang mga ating ito yung ating mababasa. Ang pagtatago, pagtulong makatakas o pagbibigay proteksyon sa wanted individual ay maaaring pumasok sa obstruction of justice, accessory to the crime at abuse of authority. At dito pumapasok ang seryosong papel ng isang personalidad sa Senado. Umanda kayo, tambak na kaso ang kakaharapin ninyo. Ang obstruction of justice, ulitin natin, ni-research ko, napakadaling i-google, 4 to 6 years, maximum 6 years, na pagkakulong, perpetual disqualification from any public office. Perpetual. Bawal na sa inyo, disqualified na kayo, pag napatunayan kayong guilty na tumakbo pa sa anumang posisyon, o ma-appoint sa anumang posisyon sa gobyerno. Ganyan kabigat. Deserve niyo yan lahat. Dahil sa mga kabuktutan na ginawa ninyo, mga loko kayo na mga senador. So habang mga kababayan, yung taong bayan ay naghahanap ng accountability, ang ilang senador naman ay tila nag-ooperate bilang legal defense team ni Bato. Ganon katindi ang kanilang mga gawain. Ginamit pa na shield yung tinatawag na institutional courtesy daw. Pero malinaw po sa saligang batas, kahit tingnan ninyo. Ang immunity po ng mga senador, limitado lang sa minor offenses. 6 years and below, pwede. Hindi po hindi saklaw ang seryosong kaso tulad ng crimes against humanity na life imprisonment po. Yan mismo ang pinapaliwanag ng mga matitinong abogado tulad ni Dean Mel Santa Maria. Napakalinaw. Hindi po blanket authority ang pagiging senador. I mean, blanket immunity, hindi authority. Blanket immunity. Lalong hindi po ito VIP, escape card, get out of jail privilege, o kaya immunity against crimes against humanity allegations. Hindi po. Ang masakit mga kababayan, ginamit nila ang mismong dignidad ng Senado para protektahan ang taong gusto nilang makaiwas sa legal accountability. Ganun katindi ang ginawa mga kababayan nitong mga senador na to. Kasumpa-sumpa! So ito po malinaw na pagtalikod para sa hustisya sana ng mga AJK victims, ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So marami ngayon ang bumabatikos dito sa mga senador na to dahil pinili nilang proteksyonan ang isang kaalyado kaysa bigyan hustisya ang mga biktima ng AJK ni Digong at ni Bato de la Rosa. So lumalabas, ang Senado ay hindi tagapagtanggol ng batas, kundi tagapagtanggol ng isang political survival network. Maliwanag yung kwento ng NBI mga kababayan sa nakuha nilang mga reports. Ginamit itong putukan para sa diversion tactic nila para makatakas si Bato. At kinumpirma mismo ito sa text ng asawa ni Bato de la Rosa. Text mismong binasa ni Alan Peter Cayetano. Na panood ninyo yun, yung kanyang press con. Ano sabi? Sa text, tinik advantage ng kanyang asawang si Bato yung kaguluhan para makatakas
ang term escape. Na ayaw tawaging escape, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano. O sige, sabi ko, di wag ng escape, kundi pinatakas. Hindi tumakas, kundi pinatakas. Kasi yun man talaga yung aktual na nangyari. Pinatakas nila. Kasi kung hindi pinatakas, di nandyan pa sa Senado. Kasi nasa protective custody nila. Tama po? Kaya may pananagutan kayo na mga senador. Huwag na kayo magugas kamay. Dinisinyo ninyo ito lahat. Dinisinyo ninyo, plinano ninyo. Yung plano ninyo, puro palpak. Ang matagumpay lang, yung pagtakas. Pero yung cover ninyo, yun ang silo. Para kayong lahat makalaboso. Kulong. Di ba? Obstruction of justice, kulong. 4 years to 6 years. Perpetual disqualification from office. Yan pag napatunayan kayo. Yan ang binubuo ngayon na kaso laban sa inyo, sa inyong pagmamalabis. So maraming mga Pilipino ngayon, mga kababayan, nagtatanong, sino nagplano? Sino ang nag-coordinate? Sino ang nagbigay ng clearance? Sino ang nagkinabang sa kaguluhan? Si Robin Padilla, kinumpirma na mismo bilang facilitator. Ang nagkumpirma, nilaglag na ni Alan Peter Cayetano si Robin Padilla. Si Robin Padilla niya, nilaglag ni Alan Peter Cayetano. Isya niya yung kasama sa paglabas kasi free naman niya siyang lumabas. Protective custody ninyo. Pagkatapos, yung ibig sabihin pala, nilagay nilo sa inyong protective custody para patakasin. Di ba po? Siyang lumalabas na bagong rules ngayon sa Senado. Ang wanted po sa batas, hindi pwedeng hulihin. Pwede patakasin. Yan ang bagong rules na lumalabas sa Senado sa kanilang ginawa. Nilagay sa protective custody para makatakas. Yan ang malinaw po na nangyari, mga kababayan. Sabi sa kanyang FB Live ni Alan Peter Cayetano, sa buong pangyayari, wala man lang may nangumusta sa amin kung buhay pa kami o ano nangyari sa amin. Sabi ni Benji Contreras, bakit kami mag-alas sa inyo? Ipalabas lang ninyo ang nangyaring barilan sa Senado para makatakas si Bato. Saka bakit kami mangungumusta sa inyo? Mga traidor naman kayo sa bansa. Personal vested interest lang ninyo ang iniisip nyo. Basag. Siya nga naman. Paano kami mag-aalala sa inyo? Nagpa-picture-picture pa nga kayo? Naka-diwal yung dila ni ni Joel Villanueva? May rason ba kami na mag-alala sa pagmumuka ninyo? Na hindi man kita na under siege kayo? Walang ganyang pagmumuka na under siege, mga kababayan. Kaya yung kwento ninyong under siege, under attack kayo, hindi buminta. Naintindihan mo, Alan Peter Cayetano? Sarili lang ninyo ang naniniwala sa sarili ninyong kwento. Kasi puro kayo mga sinungaling. Yan mismo ang ebidensya ng inyong kasinungalingan. No? Sa mukha pa lang ni Villanueva, walang rason na mag-alala sa inyo. Tama ba, mga kababayan? So nangyari po, active facilitation ng pagpatakas po kay Bato. Political shielding. Posibleng coordinated extraction po. Planado, mga kababayan. Nagtagumpay sila sa pagpatakas kay Bato, pero mahuhuli man sila. Kasi puno ng butas yung kanilang plano. Sa pag-execute ng kanilang masamang plano, puno ng butas. O di ba, mga kababayan, silo kayo sa sarili ninyong trap. Patong-patong na kaso ang kakarapin ninyo at malamang lahat kayo dyan makulong. So sabi natin, mga kababayan, ang nakakalungkot sa nangyari sa Senado, mula sa pagiging band brother,
naging mga band of bandits, mga ugali na kasing bandido. So habang lumalalim mga kababayan yung issue, mas lalong lumalabas ang political alignment sa likod ng operasyon. Cayetano, Robin Padilla, Bato de la Rosa, at mga kasama sa 13 na mga huda, sabi ni Father Robert Reyes, mga senators. So sila, unti-unti na nagmumukhang hindi tagapaglingkod ng bayan, kundi isang political escape network. Habang ang isang ordinaryong Pilipino, agad na hinuhuli kapag may warrant, ang mga may kapangyarihan, may automatic safe house, Senado, may security escorts, USAA, may narrative machinery, may Senate protection na malinaw, at may mga propaganda defenders online. Ganon ang may mga kapangyarihan. So ito yung pinakamapait na katotohanan. Ang ilan sa mga senador ngayon, mga kababayan, ay tila hindi na po gumagawa ng batas, kundi gumagawa sila ng paraan para takasan po ito. So kapag mga kababayan pinayagan natin ang ganitong uri ng gawain, nagiging delikado po yung president. Dahil po, ang mensahe nito sa publiko, may ibang batas para sa ordinaryong Pilipino at may espesyal na proteksyon sa political elite. At habang pilit nilang pinagtatakpan sa pamamagitan ng kanilang propaganda machinery, ang isyong ito, mas lalo pong lumalabas ang imahe ng Senado na hindi na siya templo ng demokrasya, the last bastion of democracy, tulad ng pagkakakilala natin noong panahon ni Jokno, ni Tanyada, ni Salunga, ni dating Senador Arturo Tolentino, at iba pang mga matitinong senador na kapita-pitagan. Kundi ang Senado na ngayon, ginawa nilang evacuation center ng mga kaalyadong umiiwas po sa accountability. Naging kanlungan po ng pugante na hindi po simpleng ordinaryo ang kaso. Ang kaso po, crimes against humanity. Heinous crime. Kaya sabay-sabay po tayong manawagan, Cayetano, resign. Lumayas ka na dyan sa Senado bilang Senate President. At mananawagan tayo sa mga authorities natin. Bilisan po ninyo ang case build-up dito sa mga senador na kasabwat ni Bato de la Rosa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Kainan po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide. Pure organic, amazing pure organic barley from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong isang
ovarian cancer survivor. Si Yolitan, sabi niya, Barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. Sa mga inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect and entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga gusto naman po ng mga imported bags, mga mahihilig po, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Every Sunday, o bukas po ng gabi, 7 o'clock in the evening, Philippine time, pwede kayong manood, mag-order sa kanya online.